It's glory, glory, hallelujah. Since I've laid my burdens down, glory, glory, hallelujah. Since I've laid my burdens down, well, yes, I'm feeling so much better since I've laid my burdens down. Well, yes, I'm feeling so much better since I've laid my burdens down. It's So, sa umagang ito mga kapatid, ating pong sariwain ang mga importanteng bagay bilang po tayo ay mga tinatawag na mga born again, no? Talagang kailangan po natin talaga itong panindigan ang ating pong balikan po ang mga pangunahing tinatawag na katuruan ng mga born again, no? Meron lamang po tayong 19 na fundamental teaching sa baptism. So meron po akong kopya. Kung gusto niyo, magsabi na kayo para ipasirox lang natin para magkaroon din kayo ng kopya mga kapatid dahil importante po ito. Praise God. So, sa atin, meron po tayong 19 na pangunahing katuruan na kung saan dito po natin binabase, binabatay ang ating pagtuturo. At kung tanungin po tayo, halimbawa, no? Diba sinabi, bunagin ba? Bunagin ka ba? Opo. Ano bang doktrina ng bunagin? Hindi ko po alam. So, medyo mahirap po yun pag ganun na mangyayari, no? Dahil dapat itong 19 fundamental doctrines ay atin pong malalaman. Hindi man siguro natin masaulo lahat, pero kung ating pag-aralan ito, talagang kung meron na magtanong sa atin, maibahagi natin ito, mga kapatid. So, ito po ang unang pangunahing na katuruan ng baptism. Ito po ating teaching na ito. Ako po ito sa EG, no? Kung sino nakakaalam ng EG, yung tinatawag na Assemblies of God, galing po doon yung ating teaching dahil ang ating bishop, siya po ay galing sa EG at talagang wala namang problema sa katuruan ng EG at sa atin dahil talaga namang standard po yung kanilang pagtuturo at inanap na lang natin sa baptism at pinagdagan na lang ng kung di ako nagkamali, dalawa yata, no? Ang EG yata merong 17, ang sa atin naman merong dinagdag si Bishop na dalawa, kaya naging 19 yung ating fundamental teaching. Okay, so yung una po natin nakaturuan na atin pong itinuturo bilang mga born again, ay sinasabi dito, we believe in the plenary verbal inspiration of the accepted Bible o accepted canon of Scripture are originally given. The Scripture are intelligible, inerrant, and sole and final authority for all matters of faith and conduct. Tayo na mga born again naniniwala na hawak natin. Sino bang may hawak ng Biblia? Mayroon ba tayo ng Biblia? Ako medyo may Biblia ako, pero yung sinasabi nila moderno na kasi nandito sa ano ko, yung cellphone, yung Bible. Kung ano yung laman ng Bible ninyo, nandito rin. Sino bang may dalang Bible? Taas. Okay. Yung hawak po ninyo yung Bible na yan, mga kapatid. Tayo po naniniwala na yan po ay
kumbaga kinasyan ng ating Panginoong Jesucristo o ng Diyos, no? Yun ay talagang yung Bible na hawak natin, yun talaga ngayon ang kumbaga ibinigay ng Diyos para tayo po ay matuto, lumago sa paglilingkod. At alam ba ninyo, bago na po yan, dumaan yan sa tinatawag na aksyon. No? Paano ba isinasagawa itong canonization ng Bible? Now, ang canonization is the process by which the book of the Bible received their final approval and acceptance by the church leader. Itong Biblia, basta po lamang, kundi dumaan po ito sa proseso na tinatawag na canonization. Ito po ay mayroong batayan. Magbigay po kayo ng kilala ninyong book sa Bible. Halimbawa, ano ba ang nasa loob ng Bible na hawak natin? Kung bagong tipan, ano ang unang 5 aklat sa bagong tipan? Mateo, Mark, Luke, John, Acts. Sa lumang tipan, yung unang 5 aklat. Okay. Bago po na po yan, bago po na ilagay sa Biblia yan, dumaan po yan sa canonization. Yung canonization, mga grupo po yun ng mga leaders sa church na nagkakaisa na talagang tinitingnan nila dahil nung lumaganap ng Kristyanismo, so yung Bible ay yung mga Bible ay talagang ginagamit. Now, maraming nagsisulputan na ibang aklat. Yung mga yung Judith, no? Ano pa yung mga apocryphal book? Sa panahon ng kalagitnaan ng mga mula kay Christ, yung halimbawa, kasi ang year nung naisilang si Christ, naging 0, no? Yung year, tapos, ayun, mula sa kay Christ hanggang sa atin ngayon, kaya nagkaroon na tayo ng 2011 na tayo ngayon. So mula kay Christ hanggang ngayon, yun ang bilang ng taon. No? Talagang yung mga apocryphal books na sinasabi, yung mga Judith, yung mga The Devil and the Dragon, ano ba kalaman yung iba? Tobit. Yung mga aklat na yan, kung di ako nakamali, mga 16, mga 17 ko mga aklat yan, na isingin sa Biblia. Now, ang mga Hudyo na mga manampalataya, hindi nila sinang-ayunan yun dahil talagang hindi naman galing sa kanila yung sulat na yan. Hindi nila sulat yun at walang silang batayan na maisali yan sa Biblia. Dahil ang Biblia, alam natin, banal po yun. Kailangan lahat ng doon ay salita ng Panginoon. So ang nangyari, ito'y kanilang sinisiyasat at yung canonization ang nagpapaliwanag kung ang Biblia ba o ang mga aklat ay maisama doon sa Holy Bible na sinasabi. At napatunayan, nakikilan lamang po ang pumasa. Meron po silang batayan. Sa canonization, meron po silang batayan. Meron 5 batayan. Yung authoritative, no? Kung ang aklat ba ay may, kumbaga, itong aklat ba na naisulat ay galing ba talaga sa Diyos? Yan ang una, nabatayan nila. Pangalawa, ang sulat ba na ito ay, ang sumulat ba sa aklat na yun ay talaga bang alagad ng Diyos? Yan ang pangalawa, nabatayan sa mga aklat. Pangatlo, ang sulat ba na ito ay totoo? Totoo, ibig sabihin, hindi ba ito gawa-gawa lang? Kilala bang sumulat nito? Meron ba magpapatunay na ang tao ito ay isang propeta? Yan ang pangatlo. Pag ang pa ay nakapagbabago ng
Yan ang pangapat. Ang panglima, yung aklat pa na ito ay tinanggap ng mga mananampalataya. So yun po ang panglimang batayan. Now napatunayan, sa limang batayan ng kanonisasyon, ang pumasa ay yung hawak natin ngayon. At yun po ang ating paniniwalaan dahil ang nagsisiyasat po dito ay mga Hebro. Hindi po sila mga tao na ibang lahi. Kasi kung tutusin, sila na naman talagang may karapatan eh. Kasi yung mula sa Genesis, puro po mga Jews. Lahat po sila mga Jews. Sa panahon ni Kristo, ang nangyari yung sulat, hindi na na-Hebro dahil sa panahon yun, ang Greek na ang kumbaga humawak sa buong sanlibutan. So ang pagkasulat, Greek. Pero ang sumulat, mga Hebro pa rin. So sila pa rin ang magpapasya. Kaya, ang nangyari, itong Bible na hawak na natin ngayon, iba na ang transition, meron na tayong Tagalog, di ba? Meron na tayong naintindihan natin. Yang hawak mo na yan, yun na po ang Bible talaga. No? So kung meron kayong marinig na, uy, itong Biblia daw, bawasan, itong Bible daw, dagdagan, huwag na tayong tumanggap nun. Amen? Dahil dumaan na po ang Biblia sa kanonisasyon, pumasa na. Kaya ang tumanggap sa kanonisasyon, ang tawag ng ibang reliyon, Protestante. Kasi, yun nga, unang-una ang mga Protestante ang talagang nag-reject sa mga apocryphal book. Kasi sinabi nga ng mga Jews, itong apocryphal book, hindi ito pwede. Hindi ito pumasa, wala itong basihan. So yun din ang tinanggap ng mga Protestante. No? So ang board again, isa sa mga sinasabing ng Protestant, pero ang totoo, hindi tayo Protestant dahil yun naman talaga ang totoo na dapat nating hawakan ng Biblia. Amen? So ganun po mga kapatid. So tayo na mga board again, ang unang doktrina po natin, we believe in the plenary verbal inspiration of the accepted canon of Scripture. Tayo po naniniwala na itong Biblia na hawak natin, yan po ang ibinigay ng Diyos na mga aklat para maging gabay natin sa ating paglilingkod. Ang ating pong basihan yan, Pangalawang Timoteo chapter 3 verse 16. Pakibasa. Sino sa inyo mabukas? Yan pala ang una. Sunod ng linggo, sikapin ninyo maaga kayo dahil nakalagay na naman natin ang pangalawang doktrina natin. Ito ay pag-review lang. Kung gusto nyo humingi ng kopya, magpasiro, magpasabi lang kayo para magkaroon kayo ng kopya at mapag-aralan ninyo. At sa panahon na mayroong magtanong kung anong doktrina ng born again, meron kayong ma-share. Amen? Okay, pagbasa. Pangalawang Timoteo chapter 3 verse 16. Lahat ng kasasiyahan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagpapahulaan sa maling aral, sa pagtutuwid sa libong gawain, at sa pag-akay sa matuwid na pamumuhay. Okay. Ang lahat ng kasulatan na kinasiyahan ng Diyos, mapapakinabangan din naman sa pagtuturo. No? So ang Bible na hawak natin, yan na po ang final na talagang, kumbaga, yan na po ang tamang Biblia. Wala na pong iba. At ang Biblia, kailanman, ito po hindi nagkakabalik. Siguro sa mga translation, yung sali sa iba't ibang wika, nagkaroon lang ng kunting diferensya sa mga salita. Pero yung kabuuan kahulugan na nais iparating ng Diyos sa atin, lalo na ang patungkol sa kaligtasan, hindi po nababago. Kaya itong Biblia na hawak po natin, ito po talaga ay, yun na po, ang salita ng Panginoon. At hindi ito nagkamali, ni kailanman hindi ito, kumbaga nagkontra-kontra, at ang salita ng Panginoon ay sa binasa kanila ng ating kapatid, magagamit sa pagtuturo. Kaya nga,
sa tuwing tayo nagtitipon, hindi iba agad ang ating ginagamit. Amen po ba? Ang ginagamit po natin ay ang Biblia. Dahil ang Biblia ay magagamit sa pagtuturo. Ang lahat ng mga kasulatan ay inasiyahan ng Diyos. No? Ang lahat ng Bible na hawak ninyo yan, ang buong Bible na yan, ay pinasiyahan ng Diyos. Magagamit yan sa pagtuturo, sa pagsansala. No? Ano yung sa ibang version ang sinabi doon? Pagtuturo, anong sunod? Pagtuturo, anong sumunod sa pagtuturo? Okay, ang Biblia rin ang magtutuwid sa likong aral. Di ba? So, yun nga. Malaki po ang magagamit nito at ito ang maging gabay natin sa ating patuloy na paglilingkod sa Panginoon. Sa unang Korinto, chapter 2, verse 13. First Corinthians chapter 2, verse 13. Pakibasa. Sa mga nagtataglay ng Espiritu, ang ipinaliliwanag namin mga katotohanan espiritual, mga pananalikang turo ng Espiritu at hindi ay sa karunungan ng tao ang ginagamit namin. Okay. So ang Biblia, pag nagtuturo ka ng Bible, hindi ito sarili mong idea, kundi ang iyong itinuturo ay ang turo na nais ng Diyos matutunan natin. Kaya nga, sa tuwing tayo nagkakatipon, ito pong Biblia ang ating ginagamit, naging batayan sa ating pagtuturo. Kaya yung Biblia yung hawak na yan ay pinaniwalaan natin na yan ay ang aklat ay binigay ng Diyos para sa atin para maging gabay natin. Kaya atin pong mahalin yan, basahin po natin yan dahil salita po ng Diyos. Amen? Huwag natin ikalat-kalat yung mga Bible natin. Hanggang maaari, kung gaano kahalaga ng cellphone, paano ba pinahalagahan ng cellphone? Ang cellphone ba, iniiwan ninyo pag nandun kayo sa matataong lugar? Hindi, di ba? Sabagay, ang cellphone pag iniwan mo, nawala. Ang Bible, kahit iiwan mo, pagbalik mo, nandyan lang. Pero hindi dapat iiwan ang Biblia. Kahit saan man tayo, dahil ito po ang ating pong gabay. Kumbaga, talagang diretsa po na sa tuwing babasa po tayo ng Bible, ang Diyos na nangungusap sa atin. Sa ngayon kasi bigla na ang Diyos magmusap sa tao eh. Hindi tulad noon na ang Panginoon mangusap sa kanyang mga alagad through yung tinatawag nating panaginip. Kasi wala pang Biblia. Pero sa atin ngayon, basahin mo lang ang Biblia, ang Diyos na nangungusap sa iyo. Ganun ang kadali mga kapatid. Minsan tayo nagtatanong, paano ba makausap ang Panginoon? Paano ba marinig ang Panginoon? Basahin mo ang Biblia. O di kayo makinig ka sa mga nagbibisahe, marinig mo ng Diyos. Amen? Kung gusto mo naman kausapin ng Diyos, lumubot ka, manalangin. Sa ganung paraan, nakipag-usap ka sa Panginoon. Ganun lang kadali mga kapatid. Kaya kung may problema tayo, manalangin tayo sa Panginoon. Kung gusto natin ng Word of God, magbasa po tayo ng Biblia. Praise God. So sa umagang ito lang po ang ating maibahagi. Pwede rin kayo magtanong tungkol sa ating tinatalakay ngayon para mabigyan pa natin ng linaw. So yun po ang isa sa 19 ka doktrina ng born again. Yan po ang una. Sa sunod na linggo, sa ganito pa rin oras, 6:30 to 7, tatalakay naman natin yung pangalawang doktrina natin o katuruan. No?
ng mga born again. So ito lang po ang aking maibahagi at ibigay ko sa ating Sunday School Superintendent, Pastor Randy P. Sa presensya ng Panginoon. At tuloy natin pag-aralan yung ating the 19 fundamental doctrines, no? O the 19 fundamental teaching of the born again Christians. Last Sunday, atin po natalakay na we believe in the plenary verbal inspiration of the accepted canon of scriptures are originally given. The scripture are valuable, inerrant, and sole and final authority for all matters of faith and conduct. So, naniniwala tayo na itong Biblia na hawak natin ngayon, ito na po ang kabuuan salita ng Panginoon. Ito po ay nasiyasat na, dumaan na sa canonization, at itong Biblia na hawak natin ay talagang ito na po ang final. Then, pinaniwalaan natin na dapat ang ituturo ay itong Biblia. Amen? Nakabase lahat dito, kaya yun ang ating pinipilit o sinisikap ng mga manggagawa ng born again na Bible talaga ang ating ituturo. Kaya ang ating bishop din, yun din ang kanyang talagang pinagbuhusan ng panahon na talagang ang salita ng Diyos, itong Biblia, ay kanyang maibahagi, maituro sa atin para maging gabay natin. At pangalawa po mga kapatid na atin pong pinaniwalaan bilang mga born again, with an eternal Godhead who has revealed Himself as one God, existing in three persons, Father, Son, Holy Spirit, distinguishable but invisible. So tayo po ay naniniwala na meron pong eternal Godhead na kung saan ang Diyos na sinasabi na eternal Godhead talagang wala po silang kumbaga walang umpisa, walang katapusan. Yun po ang hiwaga ng ating Diyos kasi lahat ng bagay may umpisa, di ba? Ang buhay natin may umpisa. Nung may silang ako, noong February 11, 1975, yun ang umpisa na nagarating ako dito sa mundong ito. At may katapusan. Hindi ko lang alam kung kailan yung buhay natin. Saka lahat ng bagay, no? Maging itong sa libutan, itinagda na darating ang katapusan. So lahat ng bagay, mayroong umpisa, may katapusan. Pero ang ating Diyos na pinaglilingkuran, hindi siya ganoon. Noon naman, Diyos na siya. Hanggang sa paglipas ng panahon, Diyos pa rin siya. No? Ilang henerasyon na ang dumaan. Unang-una, sa panahon nila ni Adan, si Eva, pumanaw sila. Panahon ni Abraham, panahon ni Isaac, ni Jacob, pumanaw din sila. Nakarating sila sa promised land, lahat ng mga Diyos, pumanaw sila. Pero ang Diyos na pinaglilingkuran nila, at Diyos na pinaglilingkuran natin, hanggang ngayon siya ay buhay. Amen? Ganun po ang ating Panginoon. Now, ang Diyos natin ay isa. Pero, tatlo sila. Yun yung medyo mahirap, no? Dahil ang ating Diyos isa, pero tatlo sila. No? Kasi ang pagiging Diyos, isang ano yan eh, isang kakayuan. Parang isang posisyon. Sa lahat ng posisyon na nalalaman ninyo na mataas dito sa ating bansa, ano ang pinakamataas na posisyon? Presidente. Ilan ang presidente natin? Isa lang. Ang Diyos, isang posisyon. Pero tatlo sila. No? Tatlo sila doon. At ang tatlong ito ay nagkakaisa.
Kailanman ay hindi ito nag-away-away. Ang Diyos na ito, na isa na sinasamba natin na may tatlong persona, nagkakaisa sila. Now, meron sasabi na hindi pwede na ang Diyos ay tatlo. Una, hindi naman tayo nagkipaglaban na tatlo ng Diyos no? Sasabi natin, isa lang ang Diyos. Pero, may tatlong persona. No? Tatlo sila na humikilos. Medyo magulo yan, pero pag-aralan nyo, makikita kasi sa Bible Kasi kung hindi lang sana natin napansin na mayroong tatlong persona ang Diyos, hindi dapat hindi na natin itinuturo. Kaso, napapansin natin na ang Diyos ay may tatlong persona. Maging sa panahon nga ni Abraham, nagpakita sila. 18. Pakibasa sa chapter 18 verse 1. Okay. Chapter 18 verse 1 ay ito hinako sa inyong mga Biblia. And the Lord appeared unto him in the plains of Mamre, and he sat in the tent door in the head of the day. Verse 2. And he lifted up his eyes and looked, and lo, 3 men stood by him. And when he saw them, he ran to meet them from the tent door and bowed himself toward the ground. Maging sa panahon, ang tatlong persona ng Diyos ay nagpakita kay Abraham. 3 men sa katawan ng tao. At lagi natin tandaan na ang Diyos lang ang niluluhuran. Tandaan niyan. Kasi ang pagbow is a sign of worship. Kung napapansin ninyo, nung sinamba si Miguel ni Juan, sinabi ni Miguel, huwag ako sambahin mo. Ako'y isa ring alagad tulad mo. Ang Diyos ang dapat sambahin. Nung si Pedro ay nangaral doon sa mababasa natin sa gawa, kung siya ay pumasok sa bahay ni Cornelio, hindi ako nagmali. Lumuhod din. Pero sabi ni Pedro, huwag mong gawin yan. Ako'y tao katulad mo. Ang Diyos lang ang sambahin. Now, sa pagkakataong ito, kay Abraham, kakaiba. Sa tatlong taong na niluhuran ni Abraham, wala ni isa ang nagsabi, ikaw mo na, atras mo na kami. Kasi ito lang ang sakit na ang Diyos, kami ay mga alalay lang. Hindi po. Kung papansinin niyo nung lumuhod si Abraham, subsob ang kanyang mukha sa lupa, nagbigay siyang galang ng tatlong lalaki nagpapakita. Tinanggap ng tatlo ang kanyang pag-pakirapa. Nangangahulugan na ang tatlong ito ay isang Diyos. Kaya, ang ating pong katayuan na tayo ay naglilingkod sa Panginoon na mayroong sinasamba, na mayroong isang Diyos na may tatlong persona, hindi po tayo nagkakamali. Tama po tayo mga kapatid. At yun po ang ating pinaniniwalaan bilang mga born again. Pangalawa sa ating 19 fundamental teaching ay ang naniniwala tayo na mayroong isang Diyos na may tatlong persona. Praise God. Okay. Then, para makita natin ang kanilang kasi ano sila yung talagang nakikita natin na hindi sila isang persona kundi tatlo. Binanggit sila pareho. No? Sa Matthew 28:19. Open your Bible in Matthew chapter 28 verse 19. Malinaw talaga dito na mayroong mga persona ang tatlong ito. Ibig sabihin sa persona, mayroon ding sariling nag-iisip, no? Mga ginagawa nilang mga tungkulin. Yun ang ibig sabihin ng persona. Kasi kung sabihin lang natin na isa lang talaga, mahirap po yun, no? Na gawin natin na ang Diyos ay isa at isang persona, mahirap yun.
Kasi meron tayong makikita sa Biblia na silang tatlo ay merong tinatawag na distinguishable, no? Makikilala mo sila isa-isa. Matthew 15:19, Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, yun ang isa, sa persona ng sa isang Diyos. Ang pangalawa, and of the Son. Ang pangatlo, and of the Holy Ghost. Nakikita natin na ang tatlong ito ay mayroong mga persona, no? Ibig sabihin, nag-iisip sila, no? Maging sa creation na, no? Sabi ng Panginoon, likhain natin, no? Yun ang sabi talaga ng Biblia, no? Hindi niya sinasabi na likhain ko ang sanlibutan. Bagkot ang sinabi niya, likhain natin ang tao, no? Ganun po mga kapatid. Kaya talagang sa ating mga born again, no? Pag-aaralan natin ito para kung meron magtanong sa atin kung ano ang ating paniniwala, may bahagi natin sa kanila. Unang-una, tayo naniniwala na itong Biblia ay salita ng Diyos. Pangalawa, naniniwala tayo na mayroong iisang Diyos na may tatlong persona. Kasi minsan pag mayroong mag-attend sa mga gawain, minsan pag mga tayo, tinatanong nila kung ano tayo, di ba? Ano ba kayo dyan? Ano ba ang ano nyo? Ano ba paniniwala nyo? Mahirap naman tanong, iwan ko. Kung sisimba ka dito, tapos tinatanong ka, di mo alam kung ano yung ating paniniwala. No? So agad sabihin niyo, agad naniniwala kami na Biblia, ito yung salita talaga ng Diyos. Naniniwala kami na ang Diyos ay iisa na may tatlong persona. Okay. So sa ngayon, yun naman po ang ating tatalakayin. Out of 19 fundamental teaching, dalawa pa. Sa sunod na linggo, sikapin natin makahabol tayo sa mga oras para pag-aralan naman natin itong pangatlo. No? Sa aming Panginoon, noong nakaraan na linggo, ating pong natalakay itong tungkol sa ating paniniwala na tayo ay mayroong isang Diyos na may tatlong persona. At pangatlo naman, ito po ang ating paniniwala bilang mga born again. We believe in death and fall of man as recorded in Genesis, his total spiritual depravity and inability to attain the divine righteousness. So naniniwala po tayo yung paglikha na tayo ay talagang dilikha, hindi nag-ibol. No? Ayon sa Tuhan ay sa pag-ikot ng panahon, nag-ibol ito, pati daw ang tao, galing daw tayo sa monkey. Kasi yung monkey ay kahawig natin, parang kung tingnan mo yung mukha, may dalawang kamay din, may paa. So nagtataka ako, kung galing tayo sa monkey, dapat wala ng monkey ngayon. No? Ang pinagtakhan ko hanggang ngayon, nandyan pa rin sila. Nandun pa rin sa mga kagubatan, nandun sa mga puno, nagsasabit. No? So, malayo po yung katuruan ngayon. Ang ating pinaniwalaan, naniniwala tayo na talagang tayo ay nilikha. Amen? Ikaw, ako, talagang nilikha tayo ng Diyos. Yun po ang totoo at naniniwala po tayo doon. Naniniwala rin tayo na ang tao minsan ay nasubok at nabigo. Kasi ang plano ng Panginoon napakaganda para sa tao na dapat ang tao ay mabuhay na mabuhay na walang dapat alalahanin. Yun ang plano ng Diyos sa atin.
Pero nung tayo ay pinagpilinan ng kautusan, ang utos napakasimple. Huwag kayo humipo, huwag kayo kumain ng bunga na yun, yung tree of knowledge, kasi pag kumain kayo, pag humipo kayo, mamamatay kayo. Yun ang bilin ng Panginoon. Yun lang pinakasimpleng utos. Alam ni Adan yun. Kasi si Adan yung unang tao. Tapos nung dumating si Eva, pinagsabihan niya na dito sa halamanan ng Eden, may isang puno diyan sa tabi. Ay sa tabi sa gitna ng garden of Eden. Dalawa yung tree of life, then tree of knowledge. Yung tree of life, pwede tayong kumain doon. Pero yung tree of knowledge, hindi pwede. Alam nila ni Eva at niyagan yun. Pero, nung nilinlang niya rin sa tanas, nalinlang yung babae, ayun, sinubok at hindi pumasa ang tao. Kaya, ang tao ay meron ng kamatayan. Dalawang uri ng kamatayan, physical death, then spiritual death. Na kung saan ito ay na-record sa Genesis chapter 1. Chapter 2, makikita natin dyan yung kwento ng paglikha. At kung paano ang tao nagkasala at pinarusahan dahil sa kasalanan. So naniniwala po tayo ay nilikha, itong buong sanlibutan ito, itong mga bituin sa langit, pag tayo tumingala paggabi, mga bagay na hindi abot ng ating mga mata, sobrang liit, o di kayo sobrang layo, yun lang naman ang hindi natin makita eh. Yung sobrang liit na mga bagay at sobrang layo. Lahat ng yun, nilikha ng Diyos, maging yung mga bagay na nakikita, mga spiritual na mga bagay, halimbawa, hangin. Di ba? Kung mayroong hangin, hindi mo siya nakikita, nararamdaman mo lang. Diyos ang nilikha nun. So yun po ang pangatlo mga kapatid, naniniwala tayo na minsan ang sanlibutan ng likha, ang tao, nasubok at nabigo. Ayon sa Genesis. Then, his total spiritual depravity. No? Naniniwala din tayo na ang tao ay totally nagiging masama siya. Nung nagkasala siya na si Eva, nung pumasok ang kasalanan, ang tao ay nagiging pasama ng pasama. Kaya pag-ikot ng panahon, mas lalong sumama ang tao. At ang tao ay walang kakayahang baguhin yun. Kung sa kanyang sariling pagsisikap, hindi niya mabago ang kanyang pagiging wickedness. At wala din siyang kakayahan and inability to attain the divine righteousness. Wala din siyang kakayahan na mabalik sa dati ang kanyang katayuan na magiging banal sa harapan ng Diyos. Tayo, kung wala si Kristo sa buhay natin, hindi tayo magiging kalugod-lugod sa Panginoon. Yun ang totoo. Pero dahil kay Kristo, nagiging kalugod-lugod tayo sa Diyos. Amen? Pero kung tao ang magsisikap na magiging banal sa kanyang sarili, hindi niya magagawa. Buksan ninyo ang inyong mga Biblia sa Roma, chapter 5, verse 12, then verse 18. Romans chapter 5, verse 12, then jump tayo sa 18. Pakibasa. Wala? Sige, ako na lang, pakinggan ninyo. Roma chapter 5, verse 12. Ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamagitan ng isang tao
at ang kamatayan sa pamagitan ng kasalanan niya. Dahil dito'y lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. So, kaya tayo ay lahat. Kung hindi dahil kay Kristo na tinanggap natin, yung kasalanan na yun ay hindi maalis sa atin. Pero tayo na nasa Panginoon, tayo na mga tumanggap kay Kristo, alam ko naman, hindi ko masasabi na ang born again lang ang nag-iisang church na pinili ng Diyos. Marami rin iba mga kapatid. Basta pareho sa atin ang paniniwala, sila rin ay pinatawag ng Diyos. Amen? Amen? Kabilang po tayo doon. Kung hindi dahil kay Kristo, yung kasalanan na ito ay hindi natin mabayaran. Verse 18. Kaya kung paano, nasubaybayan ba niyo mga kapatid? Romans chapter 12, chapter 5, verse 18 tayo. Yung kanyang pinasa ko, verse 12. Sa verse 18 po tayo. Kaya kung paano nagbunga ng kaparusahan sa lahat ang kasalanan ng isang tao, ang pagkamatuwid naman ng isang tao ay nagdulot ng kapatawaran sa buhay, kapatawaran at buhay sa lahat. Tinutukoy naman dito mga kapatid na isang tao dito sa verse 18 si Kristo. Kung si Adan, ang dala niya ay kasalanan, nung dumating si Kristo, ang dala niya ay kapatawaran. Amen? Para sa atin. So yun po ang ating paniniwala mga kapatid. We believe in the creation, death, and fall of man as recorded in Genesis, his total spiritual depravity and inability to attain the divine righteousness. Pagpalain ng Diyos ang kanyang mga salita. So kung meron kayong mga tanong mga kapatid, kung meron kayong mga tanong serious na tanong, pwede ninyong isulat yun. Tapos, bago pray sa linggo ng gabi, pwede ko lang bigyan natin ng attention yung mga tanong ninyo. No? So, ang paraan ko lang ng pagtanong, hindi katulad ng ating bishop, nung buhay pa yung ating bishop na talagang impronto. Sasagutin niya yung inyong mga tanong. Sa akin mga kapatid, hindi ako nagkaroon ng gift na gano'n. Sa akin, major ko music. Sa akin, kung meron kayong mga tanong, kailangan kong mag-research. Hindi ako kasi husay ng ating bishop pagdating doon. Pero, magagawa ko pa rin matugunan ng inyong mga tanong. Huwag kayo mag-alala. Kung meron kayong tanong, isulat lang ninyo. Ibigay mo, maglagay siguro kayo ng box dyan para sa mga question. Baka, pagdating ng linggo ng gabi, bago mag-mensahe ang ating kung sino nag-assign na mag-preach, pabigyan natin ng atensyon ng inyong mga tanong at may paliwanag natin ng mabuti kasi ang goal ko lang naman na sagutin ng inyong mga tanong para masagot ayon sa Biblia. Yun lang naman ang goal ko. Hindi ko lang ma-improve sagutin yung inyong question dahil sabi ko na sa inyo, hindi ako kasi husay ng ating bishop pagdating doon. No? Kasi kailangan Google ka ng panahon doon tapos kailangan memoryahin mo talaga yun kung ano yung mga verses na yun. Nagkataon na hindi ako pinalad na magkaroon ng memory retention agad. No? Kasi meron tayong mga, alam naman natin yung tao, hindi naman lahat magaling sa memory retention. Kaya alam niyo mga pala, ginagawa ko yung mga research ko, dito talaga. Meron akong notes kasi hindi pwede. Kaya kung mawala ko sa akin, medyo malaking kawalan. Kasi nandito yung mga na inayos ko na, yung mga turo ni Bishop na iba, nailagay ko dito sa verse. Kaya kailangan ko siyang pag-aralan talaga. So huwag kayo mag-alala, kung meron kayong mga tanong, isulat ng inyong mga kapatid. At kung meron kayong tanong, kung meron man, linggo ng gabi, bago mangaral yung ating speaker, bigyan natin ng daan na masagot ang inyong mga tanong. Kaya huwag kayo mag-alala na baka sabihin ninyo, naku, wala na si Bishop, wala na pong makasikaso sa inyong mga tanong tungkol sa Biblia.
Meron po, iba lang ang paraan. Hindi lang impronto katulad ng ginagawa ng ating bishop. So, sa bagay ito, papalayan tayo ng Diyos at ibigay ko na kay natin po maibahagi ito sa ating mga kakilala na siyempre kung meron tayong kaibigan, hindi naman siguro maitago na kung ano tayo, no? Na tayo ay mga born again, mga binago ng Panginoon at maraming bagay ginawa ng Panginoon sa atin para maging karapat-dapat po tayo, hindi lang po sa pag-uugali, no? Dahil sa ating pag-uugali, minsan nangingibabaw pa rin yung pagkatao natin. Mayroon tayong ups and downs sa ating spiritual, kaya talagang minsan ang ating mga kakilala, kaibigan, meron silang mapuna pa rin na nakikita. Pero ito po ay ating pinagsisikapan na talagang maging ayon sa salita ng Diyos ng ating mga buhay. At hindi lamang po yan ang binago ng Panginoon, kundi maging ang ating katayuan, no? Na kung tayo'y tumanggap sa Kanya bilang Diyos at tagapagligtas, talagang tayo po ay nagiging karapat-dapat sa harapan ng Panginoon. At hindi natin ito pagsisikap, no? Kundi ito'y regalo ng Panginoon sa atin na magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya ipagpatuloy natin na sikapin natin na maging ang ating mga buhay ay ayon sa salita ng Panginoon. Dahil tayo nga, hindi tayo nagsisimba para maligtas, kundi nagsisimba tayo dahil tayo po ay ligtas na. Amen po ba? Amen po ba? Tayo po'y gumagawa ng kalooban ng Panginoon, hindi para maligtas, kundi dahil sa tayo mga ligtas na. Dahil ang pangako ng Panginoon sa lahat ng tumanggap sa Kanya ay hindi mo papahamak, bagkos pagkaroon na buhay na walang hanggan. Yun po ang sinabi ng Panginoon sa Juan, John chapter 3, verse 16, di ba? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, Jesus Christ, that whosoever believeth on Him should not perish, no? Hindi mapahamak, bagkos magkaroon siya ng buhay na walang hanggan. Kaya nga, kung ano man ang ating pagsisikap na ginagawa, hindi ka nagsisikap para maligtas tulad ng konsepto ng ibang paniniwala. Kaya sila nagpagod, nagpagkahirap para maligtas sa ating po iba. Dahil tayo po'y gumagawa noon, dahil sa tayo po'y mga ligtas na pinangakuan ni Kristo. Dahil ang pangako naman yan, ang lahat na tumanggap sa akin ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So yun po ang ating katiyakan. So pang-apat mga kapatid kung pinaniniwalaan, pang-apat, we believe in the Lord Jesus Christ, the Savior of men, conceived of the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, very God and very man. Naniniwala po tayo na ang ating Panginoong Jesucristo ay ang tanging tagapagligtas sa ating lahat, sa lahat ng tao. Kaya nga, dito sa ating church, wala tayong ibang mga pinupuri, wala tayong ibang pinapasalamatan, pinupuri, sinasamba, kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Dahil siya lang po ang ating pinaniwalaan na tagapagligtas. Kasi yan lang naman din ang itinuturo ng Bible, wala nang iba. Ang tanging Savior lang ng tao, si Jesus. Kaya, yun, wala tayong makikita ibang mga imahe dito sa loob ng church. Dahil nga yung imahe na kamukha ng ating Panginoon, dahil lahat ng yan ay maibibilang sa Diyos-Diyusan. Pag gumawa ka kasi ng mga bagay na may kamugi na mukha, yari sa bato, kahoy, ginto, pilak, ang tawag sa Biblia niyan ay Diyos-Diyusan. At pagdating sa Diyos-Diyusan, galit na galit ang Panginoon.
Kaya ayaw ng Diyos na ihambing ka sa mga bagay, ganyan ang mga bagay ay nasusunog, no? Nagudurog, ninanakaw, di ba? Mapapansin ba niyo sa mga balita? Ulo ni ganito, ninakaw. Bakit ninakaw? Kasi ginto daw yun. Meron bang Diyos na ang ulo ay mananakaw? Meron bang kamay na ginto na ninanakaw? Kaya ayaw ng Diyos na ihambing sa mga bagay. Dahil ang mga bagay, kung ito may kahoy, sunog. Kung ito may bato, durog. Kung ito may ginto, ninanakaw. Kaya ang Diyos, lahat ng mga katangian na yan, wala sa kanya yun. Dahil unang-una, Diyos na siya. So, yun, ang ating paniniwala na ating Panginoon Kristo ang tanging tagapagligtas. Siya ay kumbaga, naisilang sa isang birhen ng pangalan ay si Maria. Sa panahon yun, birhen si Maria. Dahil hindi pa nga sila naikasal ni Jose. Pero ang pagkabuntis ni Maria, ito po ay kumbaga ginawa ng Diyos para ang ating Panginoong Jesucristo mula lang sa umpisa ay malinis na siya. Di ba? Kasi tayo ng mga tao, tayo ay naisilang dahil sa pagmamahalan ng ating mga magulang, ating tatay, nanay. Nagmamahalan sila, kaya ang naging resulta tayo. At alam niyo yung pagmamahalan ay meron niyang kalakip na mga gawa na kumbaga isa sa mga ipinahintulot ng Diyos, pero sa harap ng Diyos, ito ay mangyayari lang sa mga tao, no? Kumbaga mayroong ipaliwanag, pero yun nga ang nangyayari. Yung pagsama ng mga magulang, parang ano pa rin. Pero ang ating Panginoon, nung siya ay naging tao sa pamamagitan ni Mary, wala talaga siyang bahid na kahalayan kung ano pa man. Dahil sa pamamagitan ng Holy Spirit, doon sa sinapupunan ni Mary, nilagay si Jesus upang maisilang ayon sa pangako ng mga prophet. Open your Bible in Isaiah chapter 7, verse 14. Dito po ang pangako. Bago na isilang si Kristo, matagal pang panahon bago naganap po ang pagkasilang niya. At ipinangako siya na darating. Kung meron kayo mga pulpit, ikalat ninyo, no? Isaiah chapter 6 o chapter 7, verse 14. Therefore the Lord himself shall give you a sign. Behold, a virgin shall conceive, and bear a son, and shall call his name Emmanuel. Nung ipinangako si Kristo, wala pang pangalan ang magiging nanay niya. Hindi pa pinangalanan. Ito si Margarita, wala pa. Basta, ipinangako, sinabi na ng Diyos na therefore the Lord himself shall give you a son. Behold, a virgin shall conceive. Isang babaeng dalaga ay magsilang. Now, kung ating pag-isipan yan, imposible po yung babae magsilang kung wala minamahal. Hindi po po pwede. Kahit sa science, nag-aralan ng mga bata, di ba? Pag walang lalaki, ang babae lang, hindi po pwede. Pero sa Panginoon, walang mahirap. Walang mahirap, walang posible sa Panginoon. Kaya ito po ang pangako. Now, meron pa sa Isaiah chapter 9, verse 6. Isaiah chapter 9, verse 6. For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Counselor,
the mighty God, the everlasting Father, the Prince of Peace. Ang may silang na sanggol, siya po ay talagang mayroong ba mabigat na katungkulan sa kanyang pagkasilang. At makikita mo na ang kanyang pangalan ay pangalan ng Ama, di ba? And His name shall be called Wonderful, Kakamangha, Counselor, Kapayo, the Mighty God. Ang kapangyarihan ng Diyos Ama ay na kay Kristo rin ibinigay. The everlasting Father, the Prince of Peace. Ito po mga kapatid, no? So, yan po ang ating pang-apat na paniniwala. Naniniwala tayo na si Jesus na ating pinaglilingkuran ang tanging tagapagligtas. Nagiging sabihin tanging mula ng iba. Yun ito ba? So, ito po yung katuparan. Nung nababasa natin sa Isaiah chapter 7 verse 14, Isaiah chapter 9 verse 6. So, talagang ating pang-apat na doktrina o paniniwala bilang born again, naniniwala tayo ng ating Panginoong Jesucristo, ang ating tagapagligtas, isinilang sa isang birhen, totoong tao, totoong naging, mayroong naging sa ating kakayuan bilang mga born again, hindi po tayo nagsasabi na talagang tao lang sa Kristo, hindi. Naging tao, kasi magkaiba yun eh. Yung tao lang at saka naging tao, magkaiba. Pero nung naging tao si Kristo, totoong tao na wala rin ibang-ibang dala na dahil siya ay Diyos, hindi na siya masaktan, dahil siya